Magandang umaga mga kapwa ko Scottiska. Nagbabalik kami para sa isa na naman exciting na chikahan. Ako po si Eliza. At ako naman si Jamie. Ito ang Talk with the Iska. Grabe ang weather ngayon, no? Napakainit, ate ko. Naku, sinabi mo pa, pero alam mo, mas mainit-init pa ang chikahan natin for today's podcast. Talaga ba? Ano bang Yes. pag-uusapan natin ngayon? So yeah, for today's podcast, tayo ay magre-review ng isang TV program and alamin natin ang mga economic and political impacts nito. Naalala ko na. And I remember, meron din tayo mga friends na in-invite natin for today. Yes, and maya-maya lang ay darating na sila. Pero bago nga yan, bigyan muna natin ng konting spice ang ating audience for today. Taray, spice! Bet ko yan. Pero ano bang gagawin ng mga audience natin for today? So, simple lang naman, magpa-flash lang tayo ng short video sa screen galing sa mga famous scenes sa isang pelikula. And all they have to do is guess the title of the movie for a chance to win a prize. Sounds exciting pero pwede ba ako sumali dyan? Kasi may prize eh. Ano ka ba naman, be? Syempre sa mga active viewers lang natin yan ngayon. So, paunahan lang sa paghula at pag-chat sa inyong sagot sa ating chat box. Okay, so ano pang hinihintay natin? Yeah, let's start! Hindi ka magsasorry? Magsorry ka na. Magsasorry ka o hindi? Magsorry ka na! Magsorry ka na, please! Para matapos na to! Kung galit ka, murahin mo ako. Gusto mo ba? Saktan mo na lang ako. Oo, ano? Joe, ano? Ano ba? Ayaw mo na ba? Pagod ka na ba? Joe, ano? Ayaw mo na? Pagod ka na? Ayaw mo na? Pagod na pagod na pagod na pagod na ako! Pagod na ako maglinis ng mga kalat mo. Pagod na ako mag-aral. Pagod na ako magtrabaho. Pagod na ako isipin kung paano mo nakakayang panoorin lang ako magkandakuba. Makakuha lang ng pambayad sa putang inang kuryente at tubig. Habang ikaw, ayan, patuloy lang sa lintik na paso na yan. Puro paso. Hindi tayo mapapakain ng paso na yan. May relasyon ba kayo ng asawa ko? Relasyon? Relasyon. Querida Kapet number 2 mistress relasyon. Terry! Huwag mo akong ma-Terry-Terry! Yun tanong ko, sagutin mo. Are you fucking my husband? Minsan! Ikaw din naman na ginagawa mo ang gusto mo. Eh ba't kami hindi pwede? Wala akong ginagawang masama! Akala mo lang wala! Pero meron! 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 Walang himala! Ang himala ay nasa puso ng tao! Nasa puso nating lahat! Tayo ang gumagawa ng himala! Tayo ang gumagawa ng mga sumpa ng mga Diyos! Hindi totoong buntis ako dahil sa himala. Hindi totoong nagpakita sa akin ng mahal na birhen. Walang himala. Hindi totoong may himala. Tayo ang gumagawa ng himala. Tayo ang gumagawa ng mga sumpa sa mga Diyos. Walang himala. Ayan, so congratulations sa mga nanalo at better luck next time naman sa mga hindi. Pakihintay na lang ang message from us to claim your prize. Kaya partner, let's go back to our topic. Ayun nga, di ba nabanggit ko kanina na meron tayong guest for today? Pero habang wala pa sila, mag-program reveal muna tayo. Yes, tama ka dyan. So ano nga ba kasi ito, ang TV program na napili natin, Jamie?
Well, we will be talking about an investigative program from GMA Network hosted by Maki Pulido and June Veneracion. Ito ang Reporter's Notebook. To kickstart this talk, let's delve deeper. Ano nga ba ang Reporter's Notebook? It's time to shine, Eliza. Okay, so Reporter's Notebook is a television program that offers thorough analysis of the most important news items and pressing problems facing the Philippines. In order to discover misbehavior or highlight societal issues, the show frequently includes on-the-ground reporting, interviews with important players and specialists, and hidden camera investigations. Tama ka na, be. Ako naman. The show also attempts to bring significant issues confronting the country to light, start a conversation, and occasionally even inspire action. By means of its comprehensive and captivating narrative, Reporter's Notebook functions as a forum for social change, accountability, and advocacy. Grabe, nakaka-nosebleed naman yan, Jamie. Pahinga ako ng tissue. Ano ba? Mamaya na yan kasi pasabog talaga tong nalaman ko about sa Reporter's Notebook. Ano ba kasi ang nalaman mo? Did you know Uy, that they have a lot of awards and nominations already? like what? Ano ba yan? Tama na pa-English na ako. Hindi ko kinakaya. English pa, Morgo. Anyways, nanalo kasi sila ng Certificate for Creative Excellence for the documentary Social Issues sa US International Film and Video Festival. Wow. Noong 2007 to para sa kanilang documentaries na Gatillo at Slaughterhouse. At balita ko nga rin, Jamie, no, na nanalo sila dati sa 7th Gawad ng Lao as the best documentary program noong 2009. Tama, pero hindi lang yan. They also bagged the Most Development-Oriented Investigative Program Award sa Gandingan 2020, the 14th UPLB Scott Iska Multimedia Awards. Oo, talaga naman. At nito lang 2023 ay nominated naman ng Reporter's Notebook as Best Documentary Program. At ang mga host nito na sina Maki Pulido at June Veneracion as Best Documentary Program host sa 35th PMPC Star Awards for Television. Perfect, diba? Iconic talaga nitong Reporter's Notebook. Yes, girl, sinabi mo pa. Pero did you ever wonder, bakit nga ba award-winning ang show na ito? So, para alamin natin, no? Para malaman natin, let's discuss the concept that this show promotes. At para samahan tayo sa ating chikahan today, let's now welcome our friends from the outside world. Nandito na sina Hershey, Liza, and Judy. Join us here, guys. Wala kayo dyan. Wala, ang OA nila. Ready na ba kayo, guys? So, back to the topic na. So, okay girls, aware naman kayo sa topic natin for today, di ba? So, yan. To start this, ano nga ba yung mga concept na meron ng Reporter's Notebook? So, ayun, isa nga sa mga concept ng Reporter's Notebook is yung social awareness, 'di ba? Aware naman kayo sa kung anong nangyayari sa bansa natin. Sa dami ng nangyayari sa bansa natin, parang much better kung aware tayo, 'di ba? So, yung Reporter's Notebook kasi, isa siyang platform na nag-i-increase ng viewers awareness nga kung saan yun para maging aware tayo sa nangyayari, lalo sa mga nasa laylayan. Kaya, yung program or yung show na to, mas nagpo-focus siya siguro sa nasa laylayan para mapakita yung kung anong nangyayari, ganyan. So, ayun. Tama ka dyan, Liza. And yung TV show na to kasi, mapagkakatiwalaan mo talaga when it comes to facts. Isa din kasi sa concepts nila yung investigative journalism, pati yung transparency and accountability. And as broadcasting students, alam natin na mahalaga talaga yung tatlong yun. We need to earn the trust of the people that are watching our program. Kasi di ba, itong Reporter's Notebook, documentary siya. Laman nito madalas yung mga masaselang issues at mga stories na hango sa totoong pangyayari. So, hindi siya basta-basta. Talagang maiging research yung ginagawa nila. And this show truly aims to serve the people the truth and nothing but the truth. Dapat doon lang tayo sa facts. Ang haba ng sinabi ni Hershey, no? Pero malaman yung sinabi niya. Ikaw naman, Eliza, ano yung isa sa mga concept na naiisip mo? Teka muna, Jamie. Ako muna. Pahingin ng exposure. Sorry. So, ayun. So, yung concept na alam ko is yung citizen engagement. Dito, pinapakita na yung mga istorya ng mga taong may mahirap na pinagdadaanan, may issue sa bansa na hanggang ngayon, issue pa rin natin.
So this show empowers viewers to take actions, especially sa mga nasa pwesto, though alam naman nila na yung mga issue sa ating bansa. And yung halaga na mapag-usapan yung mga problema at may pakita sa ating mga viewers na importante lalo na ngayon na easy access na, 'di ba? Kasi kapag sinearch mo lang sa YouTube, Reporter's Notebook, ang dami nang lalabas ng mga issues doon sa ating bansa. And ayun, mas lalong kumakalat yung mga information. So, tama ka dyan, no, Judy? Kasi sa phone, kapag nag-scroll ka, may mga highlights video na napapanood tayo online na galing sa mga TV show. Kaya kahit hindi mo mapanood yung buong show, or kahit na hindi mo feel panoorin, but kapag nag-scroll ka, may kita mo yung mga highlight videos and malalaman mo kung ano yung meron or naganap or pinalabas sa show na yun. Oo, kahit ako, minsan, mas prefer ko panoorin yung short video kaysa sa buong show. Kahit ako eh. So, ito add ko lang din na sa concept na meron yung program na to, na nagpo-promotes din ito ng empathy at understanding. And one of the most example na story na ipinalabas ng Reporter's Notebook ay biyayang hatid ng mga tugpag na pagkain. So, alam niyo na ba? Alam niyo yung pagkain? Oo. Oh, yun. So, ayun yung mga tira-tirang pagkain na kadalasan napupulot sa mga basurahan. At yun, kinukuha nila yun, tapos niluluto nila ulit. At yun yung ginagawa nila pagkain. Oo, right. Alam mo, sa docu-nam na to, mas lumawak yung kaalaman ko tungkol sa pagpag. O, so, yun nga, no, kagaya na nga ng mga ganitong sitwasyon or ganitong storya na pinapalabas nila, mararamdaman ng mga viewers na nakakaawa yung mga ganong estado na meron sa Pilipinas. So, para sa kanila, blessing na yun. Sa atin, kumbaga kung tayo, kakain ba kayo ng pagpag? Hindi tayo sure. So, di ba? Sila, di ba? Totoo naman. Pero sabi nila, based down din sa napanood ko na documentary na about doon is masarap naman daw. So, depende na siguro sa pagkakaluto. Pero if you think about it na kung saan galing, tapos delivery so, di ba? So, ayun nga, para sa kanila, blessing na yun. At nakakatuwa kasi kahit na ganun yung sitwasyon na meron sila, pag may nakakain sila kahit na pagpapag, grateful na sila. Tama. Nakaka-touch talaga yung mga ganitong klase ng storya na pinapalabas sa Reporter's Notebook. So, ayun nga, kahit ako so, parang nakaka-inspire talaga yung mga ganong klaseng kwento. So, ayun, dumako na tayo sa susunod na topic. Talakayin naman natin ang economic at political impacts ng Reporter's Notebook. So guys, ano nga ba yung mga economic and political impacts ng Reporter's Notebook sa atin? So, tanongin na natin yung ating mga kasama dito. Ako na to. Go. Okay. So, ayun nga, alam naman natin na yung Reporter's Notebook, highlight nila yung mga issues like corruptions and other government-related issues na nagiging hadlang sa ating economic growth, di ba? Tama. Tsaka hindi lang government-related issues yung kanilang kinocover. Meron ding other stories like poverty, social inequality na nakaka-apekto sa ating ekonomiya. Kumbaga, yung Reporter's Notebook, yung nagiging boses nating mga Pilipino para ma-address yung mga issues at magkaroon ng growth sa ating ekonomiya. Tama. Oo, exactly. Naalala ko nga pala si Miss Maki po dito sa isang episode nila kung saan sumakay siya sa bus during rush hour and it shows the lack of basic services tsaka yung struggle ng mga Filipino to survive. Ay, oo, naalala ko to. Di ba sa EDSA pa nga to sa pagkakatanda ko, di ba? Oo, it's been years and yet parang walang pinagbago, di ba? Or parang lumala pa nga yung traffic. And ayun nga, although, gaya naman ng sabi ni Hershey, this program has an influence that can contribute to the socio-economic development of our country. Yes, tama. And on the other hand, nagre-raise din itong Reporter's Notebook ng awareness sa ating mga viewers. Yes, and na-educate din yung publiko about current events and politics and even social issues. Tsaka aside from that, alam ko kasi na nagpo-provide sila ng platform for their viewers for their opinions, to share their opinions, di ba? Oh, like Facebook, 'di ba, guys? Nagpo-post sila ng mga interactive posts na pwedeng mag-comment yung mga tao to share their thoughts. Isa sa pinakatumatak na post nilang ganyan for me is yung ang leader ng isang bansa ay
Blank. Tapos, ang daming comments, ang daming shares and views. Tsaka pagdating sa transparency and accountability, di ba? Sobrang important sa atin ng transparency and accountability. Through their program, nakaka-encourage sila ng isang responsible government or governance, and they expose corruption, inefficiency, and wrongdoings din. And with that, yung mga stories about injustice, inequality, etc., nagkakaroon ng advocacy and social change. Totoo, inspiring, and it promotes empowerment to the individuals talaga for them to stand up for their rights and effect positive change sa ating society. So, now to wrap up today's podcast, tanungin muna natin ang ating mga guests ngayon kung kamusta naman ba ang experience nyo sa ating chikahan ngayon. Nag-enjoy ba kayo, guys? Oo nga. Pwede nyo bang i-share yung mga bagong learnings ninyo? Ako na muna. Ako na muna. So ngayon, nag-enjoy naman ako kasi sobrang interesting ng topic natin, number 1. Tsaka number 2, as a fan ng Reporter's Notebook, I feel na meron din akong na-share kahit papaano sa podcast natin for today. So ngayon, thank you sa uulitin kung meron pa. Yun lang. Ako din, nag-enjoy ako today. Marami din akong takeaway sa chikahan natin kanina. Na-realize ko na napaka-important pala talaga ng mga programs katulad ng Reporter's Notebook in order to spread awareness sa mga nangyayari sa society and to urge people to do something about these issues. Imagine na lang kung walang ganitong klaseng mga programs, di ba? I agree with you. Dahil, di ba, syempre, kung walang magiging boses nating mamamayan, wala rin pagbabago dito sa ating bansa. And magpapatuloy lang yung mga issues like poverty, social inequalities, ganun-ganun, di ba? Okay, so that's it for our chikahan today. Grabe, ang bilis ng oras. Parang kanina lang nagpapahulaan tayo, tapos nagchichikahan. Ngayon, patapos na. Totoo. Diba? So, thank you so much sa mga guests natin for today. And maraming salamat sa pagbabahagi ng inyong learnings para sa episode natin for today. So girls, until next time ha. Again, meron, abangan nyo. Yeah, abangan natin. Eme lang. Anyways, ako again, si JV. At ako, si Eliza. At ito ang Talk with Iska!